Magandang araw o gabi mga kadiliman. Sa dami ng mga nangyayari ngayon lalo na sa Mindanao, sana ay safe ang lahat, nasaan man kayo sa Pilipinas o ibang bansa. Ang tatlong kwentong ilalahad ko ngayon ay tungkol sa kababalaghan sa mga universidad na pinasukan noon ng ating mga story senders. Kayo, may kwentong katatakutan din ba kayo sa eskwelahang pinasukan nyo? Good evening po, Sir Bob. Just call me Patricia from Laguna. May friend po ako na nag-encourage sa akin na i-share ang kakaibang kwento ko na ito. Nag-transfer po ako dati sa CEU dahil sa kagustuhan ng parents namin. Pasaway kasi yung fraternal twin sister ko. Let's call her Pam at panailipat din ito ng school. Nung tumuntong siya ng first year ay naisipan niya na sa CEU mag-aral dahil sa mga kaibigan din nito. We are sisters pero ahead ako ng 1 year sa kanya dahil sa pagiging pasaway niya. Nahuli ito ng 1 taon, kaya napilitan akong lumipat. Sa FGH building ako pumapasok, while ang sister ko ay sa LAH building. Since transferee student ako, kaya hindi ko pa ganun kakabisado yung pasikot-sikot sa school. Inutusan po kasi ako ni mama noon na i-check yung sister ko kung pumapasok ba ito. Kasi madalas itong mag-cutting classes. Medyo burden siya para sa akin, kaya lang wala akong ibang choice. Hindi ko rin naman mahindian si mama. Naawa rin ako rito at ayokong dumagdag pa sa alalahanin niya. Mabuti na lang po talaga at tapos na ang first subject ko noon at ang next subject naman ay 1 oras pa ang pagitan. Habang naglalakad ako, nakita ko ang isang familiar na bulto ng estudyanteng babae. Naatayo ito sa hallway sa isang lumang building. Abala itong nakikipag-usap sa 3 babaeng students din. Naatalikod ang mga ito sa akin. Natandaan ko na ito yung kaibigan ng kambal ko na asama niya nung enrollment. Kaya nagmadali akong lapitan siya. Tinanong ko kung saan yung classroom ng kambal ko. Pagtapak ko pa lang sa lumang building, sumalubong na talaga sa akin ang malamig na hangin. Pero hindi ko to masyadong pinansin. Naatutok lang yung atensyon ko sa kaibigan ni Pam. Habang naglalakad ako papunta dito, ay sumisenyas pa ako para hindi makaistorbo sa mga nagkaklase sa building na yon. Ilang beses na rin akong kumakaway pero hindi ko man lang makuha yung atensyon niya. Masyado siyang focus sa mga kausap. Nasisense ko na parang may something off sa paligid pero tuloy pa rin ako sa paglapit. Ang weird lang kasi. Idagdag pa na may mga nakasalubong ako roon na nakasuot ng Filipiniana na damit na parabang nasa makalumang panahon ng vibes ng suot nila. Kahit weird, iniisip ko na lang noon na siguro ay may activity doon na need magsuot ng mga ganong kasuotan. Pagtingin ko ulit sa direksyon kung saan naroon yung kaibigan ni Pam kanina, ay wala na ito. Kaya nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Sinubukan kong sumilip sa isang classroom dahil nagbabaka-sakali na makita ko yung sister ko. Pero wala akong nakitang familiar na muka. Nakailang lipat na ako ng classroom pero medyo nakaramdam na ako ng pagkabahala nang mapansin ko na parang hindi naman ako nakakaalis sa building na yon. Nagpalinga-linga ako sa buong paligid. Dumungaw pa nga ako sa buong paligid. Parang may iyak ako na ewan. Bigla kasing nag-iba yung itsura ng building na dinaanan ko kanina. Doon na ako nagsimulang kabahan dahil para akong naapasok sa ibang dimensyon. Kanina ay normal lang naman yung suot ng mga students sa classroom maliban na lang sa naka-Filipiniana na damit na nakasalubong ko kanina. Lahat ng nakikita ko ngayon ay pare-parehas ng nakasuot ng makalumang damit maliban na lang sa akin. Pinagtitinginan pa ako ng mga madadaanan ko na para akong isang dayo. Tapos bigla akong may narinig na tumawag sa pangalan ko pero hindi ko matukoy kung saang parte ng building na iyon tumatawag. Naiiyak na ako sa takot habang sinasagot ang tumatawag sa pangalan ko. Nang biglang nag-ring yung cellphone ko. Boses ng kapatid ko ang nasa kabilang linya. Nahimigan ko yung boses na may halong concern. Nanlamig talaga yung katawan ko nang sabihin nito sa akin
na kung hindi daw sinabi ng friend niya na nandun ako sa building nila ay baka kanina pa siya nagpunta sa mall. Ang sabi raw ng friend niya sa kanya na parang wala raw ako sa sarili. Kaya nagmadali niya akong pinuntahan. Kanina pa raw nila ako nakikita na pabalik-balik ng lakad sa building kung saan siya nakatayo. And worse, every time natatanungin daw ako ng mga kaklase niya ay hindi raw ako sumasagot. Umiiyak na ako habang kausap ko pa siya sa cellphone. Nagmamakaawa ako kay Pam na puntahan niya ako dahil natatakot na ako sa mga nakikita ko. Tapos narinig ko yung boses niya sa likod ko. First time ko makita sa mukha ng kapatid ko na puno ng concern. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Hindi naman ako nananaginip dahil saksi ang kambal ko sa kawirduhan na inakto ko that time. Na-imagine ko lang ba yun o para bang pinaglaruan ako ng kung sinong elemento? Simula nga nang nangyari yun sa akin ay hindi na ako dumadaan sa building na yon na ako lang ang mag-isa. Basta naghahanap ako ng kasabayan. Ang sabi ng kaibigan ng sister ko na baka na malikmata lang ako. Siguro oo, pero mahirap ipaliwanag yung nangyari. Kahit nga yung pag-share nitong kwento ko sa inyo ay nagdalawang isip pa ako dahil baka isipin lang ng iba na kalokohan lang ang lahat ng ito, lalo na nangyari pa yon sa CEU. Pero sumubok pa rin ako dahil maski ako, hirap tukuyin yung nangyari sa akin that time. Mabuti na lang at wala akong na-encounter na kakaiba matapos yun. Kaya iniisip ko na lang minsan na may nangyayari talaga sa buhay natin na mga weird stuff na hindi mo ma-imagine na mangyayari pala sa atin. Naging interested din tuloy ako sa pakikinig ng mga horror stories. Ito lang ang kwento ko, Sir Bob. Aabangan ko po na mabasa ninyo yung kwentong kababalaghan ko. Thank you and more power. Magandang umaga sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng nakikinig. Tawagin na lang akong Apple from Cebu City. Ang kwentong nakakatakot na i-share ko po sa inyo ay tungkol sa naging experience ko sa dating school dito sa Cebu. Isa po yon sa reason kung bakit ako tumigil muna ng 1 taon sa pag-aaral. Ganito po kasi yon. Nabigyan ako ng privilege na maapasok sa isang kilalang public university dito sa Cebu. Naging sikat po siya dahil mostly sa mga nakakapasok dito ay matatalino. Sa part ko naman ay isa po akong working student / cheerleader. Kaya ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya para worth it din naman ang chance na natanggap ako. Saturday noon, after ng duty ko as a working student, ay dumiretso agad ako sa practice namin ng araw na yon. Preparations para sa papalapit na intramurals. Nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan, nagmadali akong pumunta sa department namin para makagamit ng CR, pero sarado na ito. Kaya bumalik ulit ako sa quadrangle kung saan kami nagpa-practice. May nagsuggest sa akin noon na isa sa mga kasama ko na sa admin building na lang CR since ito rin naman ang pinakamalapit sa pinagpa-practicean namin. Kahit na narinig ko pang sumigaw yung isang kasamahan ko na mamaya na lang pumunta para sabay kami, tapusin lang daw niya yung ginagawa niya. Kaso hindi ko na kayang pigilan pa. So binaliwala ko na lang yung sinabi niya at dire-diretso akong tumakbo papunta sa admin building. Nagpalinga-linga ako kung saan banda yung CR nila. Naapwesto ito sa right side na may bakanting space na may na-display na mga vintage na upuan. Kaagad akong pumasok ng CR. Tahimik ang paligid. Biglang sumikdo yung dibdib ko. Iniisip ko siguro na dahil lang ito ng mabilis kong pagtakbo at sobrang pigil sa nararamdaman ko nun. Dali-dali na akong pumasok sa cubicle. Hindi ko na to binigyan pa ng pansin dahil ihing-ihi na talaga ako nun. Pagkaupo ko, mixed emotions ang naramdaman ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit kinakabahan pa rin ako. Ilang segundo nang nakalipas simula nang makaupo ako pero hindi pa rin humuhupa yung kabog sa dibdib. Doon na nagsimulang magtayuan yung mga balahibo ko sa braso. Yung parang may something off.
pero pinipilit kong i-ignore dahil ayokong takutin ang sarili ko nun. Hindi pa ako nakalabas ng cubicle nang may marinig akong may pumasok sa katabing cubicle na kinaroroonan ko. Siguro ay kapwa cheer squad ko ito na gustong sumabay sa akin. Hihingi na lang siguro ako mamaya ng pasensya sa kanya dahil iniwan ko siya. Hindi ko muna binigyan pa ng malalim na kahulugan yung kaba ko. Baka hindi rin ito related sa sitwasyon ko nun at pwede naman naiinom ko na lang mamaya pagbalik sa practice. Paglabas ko dumiretso agad ako sa sink para maghugas ng kamay. Habang nagsasabon ay mas nadagdagan pa yung kaba ko. Unti-unti naman akong nakaramdam ng takot. Para kasi ang weird na ayaw mawala ng kaba ng nararamdaman ko. Habang naghuhugas ng kamay, naisip ko tuloy kung may nangyari bang masama sa bahay. Ayokong mag-isip ng sobra dahil baka hindi ako makafocus sa practice. Pero sobrang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko. Minadali ko ng retouch, magsuklay ng buhok. Ang creepy na nararamdaman ko nun. Maya't maya may naririnig ako nag-flash sa isa sa mga cubicles. Hindi ko lang matukoy kung saan banda kasi biglang tatlong magkaasunod na flash yun. Imbis na mapanatag ako dahil hindi ako nag-iisa sa CR na yon, ay mas lumala pa yung kaba ko. Lalo na nang marinig ko yung pag-click ng pinto sa isa sa mga cubicles. Ramdam ko na may lumabas pero hindi ko makilala kung sino dahil abala ako sa ginagawa. Hindi ko alam kung bakit mas nadagdagan pa yung kaba ko. Sobrang weird lang. Parang naging alibay ko na lang siguro yung pagsusuklay ng buhok dahil nagsimula ng manigas ang mga paa ko. Bigla namang nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Alam ko na may ibang presensya nasa likuran ko pero wala man lang akong makita na lumapit sa pwesto. Naramdaman ko rin yung matinding tensyon. Iba na po kasi talaga. Kilabot na. Nagkunwari na lang akong abala sa pagkalkal sa bag. Takot na kasi akong tumingin sa kabilang side ng salamin dahil baka may makita akong iba. Natatakot din akong magkamali ng lingon. Para po akong hihimatayin nun na hindi ko magets. Pero ewan ko ba, Sir Bob, parang may malakas na puwersang humawak sa ulo ko para mapatingin sa salamin. Dalawang mukha na yung nakita ko doon, ngunit wala akong nakikitang katawan. Mag-isa lang po akong nakatayo doon. Parang sasabog na yata yung ulo ko sa nasaksihan, lalo na nang makita ko yung ginawa ng isa pang mukha sa salamin. Naangisi ito sa akin na para bang kinukutsa ako nito. Base lang sa paraan ng pagkakatitig niya. Doon na ako napatili. Tapos, nung tumawa yung refleksyon sa salamin, doon na ako nagkalakas ng loob na tumakbo papalabas ng CR. Tumitili ako noon habang tumatakbo. Wala na akong pakialam kung sitahin pa ako ng staff o prof na naroon, basta ang mahalaga sa akin noon ay makalayo doon sa admin building. Nanginginig pa yung buong katawan ko. Nakamuntikan ko ng ikatapilok. Mga nag-aalalang muka ng kapwa ko cheerleaders ang sumalubong sa akin. Niyakap ako ng unang kasamahan ko na lumapit at humagulgol ng iyak. Nagkagulo sila. May nag-abot ng tubig para kumalma ako at may nagpapaypay. Humihigbi pa nga ako noon habang sinasagot ko yung tanong nila kung anong nangyari. Dinismiss sila yung practice ng araw na yon dahil nagkatakutan na baka isa rin ako sa pinakitaan ng muka sa salamin. Ang pinagpakitaan daw noon bago ako ay nasa Niban pa, kaya hindi na talaga tinuloy ang practice. May sumama sa akin para ihatid ako ng safe sa bahay dahil nanginginig pa rin ako noong mga oras na yon. Kahit nasa bahay na, hindi pa rin mawala-wala yung panginginig ng katawan ko. Kinabukasan noon ay hindi ako pumasok. Tuluyan na ako nag-drop out sa school. Natatakot na akong bumalik dahil baka maulit yung nangyari. May mangilan-ngilan pa na nagsabi na sayang daw yung opportunity na maapasok ako sa school na yon. Ang sinagot ko na lang sa kanila, dala na rin talaga ng emosyon, ay dapat hindi ini-invalidate yung nararamdaman ko. Dahil hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung kilabot. Nagka-trauma ako after ng incident na yon. Nagka-phobia ako sa mga salamin. Kahit nga sa panaginip ay dinadalaw pa rin ako nung mukha sa salamin. Nagigising ako na nanginginig sa takot. Grabing pag-aalala na ng parents ko sa akin.
Nagpadasal pa kami upang mawala sa sistema ko yung creepy na muka na gumugulo sa isipan ko ng mahigit 6 years. Pero nangyari po pala ito 15 years ago na hanggang ngayon, malaki pa rin ang epekto sa buhay ko. Ang sasabihin siguro ng iba na makakarinig nitong kwento ko ay ang OA ko naman nun. Pero yun talaga yung naramdaman ko matinding takot. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras at God bless. Good morning Sir Bob at sa lahat ng mga listeners niyo sa channel. Ako nga pala si Sweetie from Pardo, Cebu. Hindi ko alam kung bukas ba yung third eye ko kasi nakakaramdam ako ng mga presensya ng mga hindi matahimik na kaluluwa. May naging karanasan po ako dati sa isang university kung saan ako graduate. Isa po itong Catholic school na hindi ko na lang papangalanan. Nanginginig pa rin kasi ako kapag naalala ko yung nakakakilabot na nangyari sa akin last year. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na makabalik sa alma mater ko last year dahil sa food tastings ng mga culinary students na sumali sa isang cooking competition. I was given the privilege na mag-judge nito. Excited pa nga ako noon habang papunta sa alma mater. Nasa backside na part ng naturang school ang building na pupuntahan ko. Since Sunday noon, kaya kaunting students lang ang naroon. Siguro yung iba, nasa kani-kanilang assigned rooms ng kaklase. I don't know why, pero bahagya akong nakaramdam ng kaba noon habang naglalakad. Mag-isa lang po akong dumaan sa likurang bahagi ng gate. Nagsimula nang magtayuan yung mga balahibo ko sa braso. Hindi kasi lingid sa kaalaman ko ang scary history ng school, kaya rin ako kinabahan lalo. Sinubukan kong i-ignore yung feeling na yon kasi ayokong takutin yung sarili ko. Tapos pag-akyat ko, habang dumadaan ako sa hagdan ng engineering department, ay may narinig akong malakas na pares ng footsteps. Yung tipong mapapalingon ka talaga ng kusa sa buong paligid dahil sa ingay ng suot na pangyapak. Tumigil pa ito sa mismong tabi ko. Imbis na makaramdam ako ng relief, ay lalo akong natakot. Inisip ko pa nga noon na baka nagkamali lang ako ng pagdinig. Pero sobrang lakas nito para i-ignore ko yung mga yabag. Para kasi siyang tunog ng bakya. Pero ang ikinatakot ko pa ay wala akong nakikitang tao na kasabayan ko nung time na yon. Nakakaramdam na ako ng takot. Gusto ko ngang tumili pero nahihiya naman ako dahil ayoko ma-issue at baka masita pa ako nang wala sa oras. Kahit kasi araw ng linggo ay may pasok pa rin yung ibang students. Baka makaistorbo ako. Baka mas malala pa sa tunog ng bakya yung posibleng mangyari nun, kaya pilit na pinakalma ko yung sarili ko. Sa hirap ng sitwasyon ko that time, hindi ko naman pwedeng hindi siputin yung food tastings dahil importante yon. Sa isipan ko pa, hanggat hindi ako pinapakitaan nito, ay sige lang. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Nasa 4th floor pa yung destination na pupuntahan ko nun, at ang malala pa ay naipagsabayan sa akin yung nilalang na nakasuot ng bakya simula sa ground floor na malapit sa basement door hanggang sa 2nd floor. Kung hindi siguro ako napadasal nun, ay baka sinabayan pa rin ako nito hanggang sa 4th floor. Imagine kung gaanong nakakahingal ang lakad takbo na ginawa ko noong mga oras na yon dahil sa takot. Para na nga akong lumulutang dahil buong katawan ko ay nanginginig na. Idagdag pa na sobrang tahimik ng buong campus. Kaya ramdam talaga ang kilabot. Iisipin ko pa na napakalayo ng kitchen ng university. Parang daig ko pa ang naipagmarathon. Hanggang sa maarating na ako sa kitchen ay ramdam ko pa rin yung panginginig ng katawan ko. Napatingin pa sa akin yung mga assigned professors na naghihintay sa akin. Tinanong nila kung anong nangyari sa akin. Nanginginig akong nagkwento. Matatakotin kasi talaga ako. After ko masabi ay pinag-relax niya muna ako sandali. Hindi ko nga alam kung naniniwala ba ito sa sinabi ko. Basta nagsabi lang ito na after ng food tastings ay ipapahatid niya akong bumaba hanggang gate.
Medyo napanatag pa nga ako na may kasamang takot pa rin sa katawan. Alam ko na hindi lang ito yung kauna-unahang beses na naka-encounter ako ng nakakakilabot sa university na pinag-aralan ko noon. Dahil kahit nung nag-aaral pa lang ako ay may mga creepy experiences na rin ako doon. Pero yun ang pinaka-worst sa lahat ng naging experience ko na kahit nga sa ngayon, naiisip ko pa rin. Kapag naalala ko yung nangyari, hindi ko pa rin maiwasang tayuan ng balahibo. I hope Sir Bob na mabasa ninyo itong kwento ko. Kahit naman matatakotin ako, mahilig pa rin akong makinig ng mga kwentong kababalaghan.